lagi natin inuulit sa ating programa na mga kaibigan namin, pag sinabi kasing kautusan, isa lang yan. Sa pananaw ng Biblia at ng mga Hudyo, isa lang yan. At mayroong binabagit na ibang kautusan, yun yung tinatawag na, yun ang interpretation ng Ten Commandments. For example, sa Deuteronomy 29 verse 1, sabi dito, ito ang mga salita ng tipan na inutos ng Panginoon kay Moises na gawin sa mga anak ni Israel sa lupain ng Moab. Nasa Moab sila nito bukod sa tipang kanyang ginawa sa kanila sa Horeb. Ayon. Kung mapapansin mo, nauna yung sa Horeb di ba? Sa Sinai. Horeb and Sinai, isa lang yan bundok yan. Pero after nung nasa Horeb, nasa Moab sila, ay nakipagtipan noong Panginoon, bukod pa. No? At kung titignan natin itong salita ng tipan na ginawa niya sa Moab, ito yung mga karamihan ng mga tipan na ito. Ito yung mga kautusan at palatuntunan na bababasa natin sa Book of Deuteronomy. Ayan. Yung huling aklat ng Torah, ng first 5 books ni Moses. Apo. May mga utos kasi dyan na ito'y idinagdag doon sa mga nauna sa Horeb. Ibig sabihin, ito yung mga salita ng tipan. Pag sinabing salita ng tipan, bahagi pa rin ng tipan ng Panginoon noon sa Sinai. Pero may kanagdanan. Pero iisa lang sila, hindi sila babagi. Isang kautusan lang sila. Paano natin nalaman? Tingnan mo. Ito ginagamit natin lahat lagi ito Sa Deuteronomy 31:26. Pakibasa mga pastor. 31:26. Sa Deuteronomy 31:26. Kunin ninyo ang aklat na ito ng kautusan at ilagay ninyo sa siping ng kaban ng tipan ng Panginoon ninyong Diyos upang dooy maging pinakasaksi laban sa iyo. Yan. Ito yung sinasabi natin na binasa natin kanina na salita ng tipan bukod pa doon sa binigay sa Sinai. At ito ay sinulat ni Moses, sabi sa Deuteronomy 31:26, aklat ng kautusan, Book of the Law. At ito inilagay sa siping, sa tabi ng kaban ng tipan, the Ark of the Covenant ng Panginoong Diyos. No? Kumbaga, hindi siya hiwalay. Tabi lang siya. Pero ang talagang nasa loob ng kaban ay alam natin, sabi sa Deuteronomy 10, chapter 10, ay yung Ten Commandments. Ten Commandments. Ito kasi mismo yung salita ng tipan, yung Ten Commandments. Pero bukod doon, doon nasa saling na foundation di ba? Pero bukod doon sa Ten Commandments, meron pa mga aklat ng kautusan na kung saan nakipagtipan din, ginamit din ng Panginoon. Kaya nga tinabi siya sa kaban ng tipan. Meron mga ibang mga Jewish sources, mga rabbis na nagsasabi, nasa loob din daw ito ng Ark of the Covenant, katabi lang ng Ten Commandments. Pero nagsasabi na nasa labas talaga ng Ark. Pero mostly, ang kanilang comment, nasa labas ng Ark, beside. Ang nasa loob lamang ay yung Ten Commandments. Ang point natin dito, ito. Yung Ten Commandments na nasa loob, at yung sinasabi rito na aklat ng kautusan, ayun ay bumubuo sa tinatawag nating isang kautusan ng Panginoon. Yan. Hindi po pwedeng papaghiwalayin yan, Doc. Hindi pwedeng paghiwalayin. Nasa tabi. At yung Ten Commandments, gaya ng ating binagit kanina, ito yung basic code. Ito yung basic commandment. Ito yung words of the covenant. At yung aklat na kautusan na ito, na katabi ng kaban ng tipan o ng Ten Commandments, ito naman yung expansion. Ito naman yung interpretation at application ng Ten Commandments. So, part pa rin siya ng Ten Commandments. Di ba meron tayong kasabihan na sola scriptura. Let the Bible interpret itself. So, sa panahon ng Israel nito, ni Moises, let God interpret itself. Yung Ten Commandments, ang nag-i-interpret dyan, Diyos din. Ang nag-i-interpret sa Ten Commandments ay tinatawag na aklat ng kautusan. Tama yan, Doc. Tamang-tama. Expansion yan. Maliban sa sola scriptura, Doc, meron ding sabing pinaniniwalaan ang mga kapatid po natin, ang mga kaibigan,
na Seventh-day Adventist na Tota Scriptura. Ayan, Ayan. kung kayo'y seryoso sa Tota Scriptura, ang totalidad ng tinatawag na pundasyon na Words of Covenant na yan ay makikita sa expansion na yan. Hindi Yan. magiging total yan pag hindi damay yung expansion. Walang kabuluhan yung pong Words of the Covenant pag wala namang pinanggagamitan ito. Aanhin mo yung Words of the Covenant kung walang ini-interpret. Yeah. Kaya yung interpretation, ang pag-uusapan, walang silbi po pag wala pong expansion. Hindi po pwedeng pag-iwalayin. Walang saysay. Walang saysay yung Words of the Covenant kapag wala pong isinasaysay. So, yung saysay, nangyayari lamang na may kabuluhan po ang Words of the Covenant dahil may itinuturo itong detalye, may expansion po ito. Kaya tota siya, tota. Pag hindi tota, pagka isa lamang naiiwan, wala na po, nagkahiwa-hiwalay na po. At yan po parang ay problema sa theology. Parang Bible natin yung pastor, no? As a Protestant, we believe that the Bible interprets itself. So, hindi ka naghahanap sa labas ng Bible to understand clearly what is the meaning of a text. You have to look at the context, immediate context, remote context. Yun ang principle sa hermeneutics, no? Kumbaga ganito, ang Bible ay binubuo ng Old at New Testament. Hindi ba, Pastor? Opo. Pagka ang Old Testament, na 39 books ng ang Old Testament, medyo sa ating mga Gentiles, medyo odd sa atin yan, parang mahirap pa intindihin. Nung dumating ang New Testament, ito ang nagpapaliwanag, ang New Testament ang nagpapaliwanag ng sinasabi ng Old Testament. Diba? Yan, mo po yan. Ang nag-i-interpret ng Old Testament ay New Testament. At hindi pwedeng vice versa. Hindi mo pwedeng sabihin, ini-interpret ng Old Testament ang New Testament. Hindi. Ang Old Testament lang, para maintindihan mo, ang Old Testament, kailangan mo ng New Testament. Kasi ang New Testament, ang nag-i-interpret ng Old Testament. At yung 4 Gospels naman, hindi mo rin maintindihan ng lubos yan hanggat hindi mo nababasa yung 13 epistles na sinulat ng mga apostol. Dahil ito rin ang nag-interpret at nag-a-apply ng mga teachings ni Jesus na nasa 4 Gospels. Ganun ang hierarchy niyan, Pastor eh. Diba? The Old Testament, ini-interpret ng New Testament. Ang 4 Gospels, ini-interpret ng apostol. Kaya kung gusto mo maunawaan yung mga turo ni Kristo sa 4 Gospels, pinaliwanag yan sa rest of the Scriptures. The same way, ang 10 Commandments noon, hindi siya stand-alone, Pastor. Ang akala natin noon, nung tayo Adventist, 10 Commandments stand-alone, okay niyan. Dahil 10 lang. Legalig Hindi yan. pala ganon. Hindi pala ganon. Meron siyang interpreter at meron siyang application. Ang interpretation at ang 10 Commandments binigay siya sa Exodus 20. Yan. Ngayon, ang interpretations na nakalagay sa 10 Commandments sa Exodus 20, mga kaibigan, basahin niyo sa inyong Bible, ay mula sa Exodus 21, Exodus 22, Exodus 23. Pansinin niyo. Ayan. Lahat ng mga binabanggit sa 21, Exodus 21 to 23 ay interpretation ng 10 Commandments sa Exodus 20. Tama yan, Doc. Kaya Pinipigan hindi nyo lamang. pwede pag-iwalayin yan. Ini-expand lamang yung po nga nandun po sa 10 Commandments, mga kaibigan natin. Tama yung sinabi ni Doc. Sapagkat, anong saysay nga naman ng naturang Words of the Covenant kung wala naman itong pagsasaysayan. Kaya wala itong patutungkulan. Kaya minamahal, legalig talaga pagka it will stand alone ang 10 Commandments pag itong in-apply po ng mga Israel. Pagka magle-letra por letra na lamang sila doon sa naturang 10 Commandments, nako, ay magkakaligalig talaga, walang detalye. At marami magkakaproblema dyan. Hindi alam kung ano po yung anong gawa na iyon, anumang uri ng gawa na iyon na hihinto, hindi alam, ay hindi talaga alam yung detalye. Kaya maminamahal na kapatid, maliwanag po maminamahal na kapatid na hindi po pwedeng rason yung pong tinatawag na hindi nandoon sa loob o nahiwalay daw. Kasi hindi naman buo ang naturang kautosan na yan pagka wala po nga samahan sila. Ini-exclude lamang bagya yung po nga 10 Commandments kasi Words of the Covenant, ipinapakita lamang na ito ay kang pundasyon at meron po nga mga patutungkulan ito
ng mga aplikasyon na yung ini-expand na po na ito. Yung sinabi ni Doc kanina na tulad ng Ten Commandments, ng Old at saka New Covenant, lahat po ito ay pawang tinatanggap nating Kristiyano dahil nga na-canonize, nagdaan ito sa canonization at ito naman po talagang in-accept natin. At tulad po ng nabanggit nyo, Doc, salamat po, Doc, sapagkat itinuturo lamang ng New Testament yung pong dinedetalye lamang. Tulad na lamang ng sinabi po sa Galatia 3 versikulo 24 na tutorial po yung kautusan na yon at itinuturo yung akto na si Kristo na dumating. Ganon din po mga kapatid namin na mga tagapakinig, yung pong tinatawag po nating Ten Commandments ay hindi po ito banyaga at hindi estranghero doon po sa mga tinanggap po na mga kautusan letter doon po sa Moab. Ito po ay kaugnay rin. Detalyado po ito, maminamahal na kapatid. Kaya hindi na, Pastor, sa dito na may 31:26, mga kaibigan, hindi sa inyong harapan, sa inyong mga Bible, yung aklat ng kautusan ay nasa siping. Katabi lang siya. Kasi para maunawaan mo ang Ten Commandments, andun lang sa tabi niya yung interpretation paano i-apply yan sa buhay mo. Lalo na sa mga Israelita ng panahon noon. No? Ganyan, application yan eh. Kaya nga, masasabi natin dyan, yung argumento dito na sinasagot natin, at ang utos na huwag kayong magpaningas ng apoy sa araw ng Sabat, hindi mababasa 10 utos, hindi ho, parang misrepresentation ho yan na kung ano talaga ang kalagayan ng kautusan sa panahon ni Moises. No? Ayan. Sa pananaw ng mga Hudyo, yung wag pagpaningas ng apoy, may kaugnayan yan sa 10 utos. Kasi isa yan sa mga gawa na ipinagbabawal pag mangingili ng Sabat. Ayan. Kaya kung ikaw ay pinagpipilitan mo na dapat pa rin sundin ang 7 araw ng Sabat, pero nagpapaningas ka ng apoy pag Sabado, nagluluto ka pag Sabado, yari ka. Hindi ka talaga nakakasunod. Hindi ka talaga nakakasunod sa Diyos. Kaya nga pinagtabi niya yan eh. Kaya hindi pwede ka lang. Kaya hindi pwede talaga na gamitin po yung letra for letra lang sa Ten Commandments para tindigan at patunayan do yung inyong claim, mga kapatid nating Sabadista, na inyong tinatangkilik ang Ten Commandments. Halimbawa, sundan namin yung argumento ninyo na hindi nasusulat ang lingas ng apoy at yung nasusulat na lamang ang inyong susundin. Sige nga, punta tayo sa honor thy father and thy mother, for that days may belong upon the land which the Lord has God given thee. Anong land yun? Di ba land of Canaan yun? Mga kaibigan ng mga Sabadista? O di kung yung letra na nasusulat doon ang yung tangkilikin, punta kayo lahat sa land of Canaan. At saka yung remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days thou shalt labor and do all thy work. But the 7 days is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, nor thy sons. Lahat ba may son? Nor thy daughters. Paano kung walang daughter? Nor thy men servant. Wala kung walang men servant. Maid servant. Paano wala? Or thy ox, nor thy cattle. Lahat ba may ox, may cattle? Kung pumunta kayo sa letra for letra. Tsaka Pastor, paano kung walang trabaho? Wala akong trabaho. Yun ang problema. Yun ang pinakamabigat. No? Lahat ng mabigat. Yun ang mabigat. Walang trabaho. Paano kung tatay? Sabi nga, yun na ako, nagagawa ko eh. Ayan. Yun ang problema sa letra ninyo. Okay, hindi ka makatrabaho, bedridden ka, paano yan? Ayun, yun ang problema ron. Yun ang problema ron. At paano kung ulyanin? Hindi alam kung anong araw na. Yun ang problema. Yun ang problema ron. Bakit problema yun? Kung gusto lang natin po sabihin, mga kaibigan, na ang totoo talaga original na intention ng Diyos sa Ten Commandments, hindi siya stand alone. No? Meron siyang ibinigay ang Panginoon din, inspired din ito ng Holy Spirit, itong tinatawag na Book of the Law. O aklat ng kautusan, kaya nga kasiping siya. Katabi siya lagi ng Ten Commandments kasi ito ang nag-i-interpret sa kung ano sinasabi ang nag-apply ng Ten Commandments. Nasa Exodus 21 hanggang 23 yan at sa ibang bahagi ng Torah. No? Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Numbers, andyan po yan. Kaya magkakamali po tayo, mga kaibigan, kung stand alone natin yung Ten Commandments, sabi mo, lumipas na iba. Di parang sinabi mo na, ang natitira ngayon ay Old Testament, wala na yung New Testament na nag-i-interpret sa Old Testament. Tama.
kung titignan natin ang halimbawa ni Kristo, hindi naman sineparate yung interpretation ng Book of the Law sa Ten Commandments eh. Halimbawa, kasi gusto natin ipakita sa mga tao na si Jesus mismo, wala sa kanya pagkakaiba yung Book of the Law at saka Ten Commandments, pinagsasama niya yan eh. Matthew chapter 5, kung saan in-explain niya eh. Halimbawa, 5:21, narinig niyo sinabi sa tao noong una, huwag papatay. Ten Commandments yan, di ba? In-expound. That's what sinabi niyo na huwag mapot, in-expound niya. Tapos sa verse 23, kaya kung inihandog mo yung hain sa dambana, nasa 10 utos ba yan? Hindi. Pinaghalo-halo niyo yung yung moral law, ceremonial, no? Iwan mo sa dambana, makipagkasundo ka sa kapatid mo. Ano ba? Narinig niyo una sa verse 27, huwag kang mangalon niya. Nasa 10 Commandments yan. That's what, pag tumingin ka, expansion yan. Expansion. Tapos, verse 29, at kung kanan mo tayo magbatisod, application pa rin yan. Tapos, naman yan, sinabi naman ng una, na sino mang lalaki ihiwalay ang kanyang asawa, wala sa 10 utos yan. Nasa tinatawag na civil law yan. So, kay Kristo, makakahalo ang civil law at moral law kasi iisa lang yan sa kanya. Hindi magkahiwalay yan. Hindi kagaya ng ginagawa ngayon ng mga nagsasabing sumusunod sa 10 utos. Sinabi pa niya sa verse 33, pag gagawa ka ng manunumpa o nasa 10 utos, hindi. Pinagsama-sama niya kasi para kay Kristo na isang Hudyo, iisa lang yan. Yung moral law, ceremonial law, civil law, iisa lang yan. Iisa lang yan. At saka, pansin ko lang, sa aking research po, doon po sa atin po nga pag-aaral noon, natuklasan natin na lahat ng mga kautusan ay may pagkamoral, Dok. Lahat ang moral. Tulad na halimbawa ng paghahandog ng mga kambing sa katupa na yan, ay meron din niyang requirement at malalabag mo ang moralidad pagka hindi mo nasunod ang requirement nito. Yung mga ang mga walang pinsala, walang anumang uri ng kutya na tupa, yun lamang. At ganoon din po yung tinatawag na moral ng mga kapatid nating mga Sabadista ay may pagka-ceremonial din, tulad na lamang ng Remember the Sabbath Day. Nandiyan din. Kaya hindi mo talaga makukuha talaga yung talagang pagbubukod ng moral at saka ceremonial dahil magkahalo-halo lahat yan. Mapa-civil, mapa-ceremonial o mapa-10 commandments. Nandyan ang pagka-moral lahat at may mga ilan-ilan na mga seremonya. Kaya yan po ang masasabi natin dyan, Dok. Actually, kung titignan natin sa Seventh-day Adventist Bible Commentary, sa Exodus, sa Deuteronomy 31:26, yung nasabing nasa tabi ng kaban ng tipan yung Book of the Law. Ang ayon sa Seventh-day Adventist Commentary, naka-highlight dito sa baba, highlight ko. The RSB reads, by the side of the ark, Deuteronomy 31:26, the principles inscribed upon the 2 tablets of stone were such a nature as to place them in a class by themselves. The Decalogue was supreme. Kaya nga nasa loob, supreme siya. Then, the book containing the words of this law was an amplification and application of its principle to the economy of Israel. Ina-amplify, minamagnify ang 10 Commandments sa pamamagitan nitong books of the words of this law. Kaya nga nasa tabi siya ng kaban eh. Ina-amplify at ina-apply. Hindi mo pwedeng iwalay sa 10 Commandments to. Wala nang silbi. At kaya nga tinatawag itong salita ng tipan. Ito yung Old Sinaitic Covenant na kaya nga sinasabi natin, inuulit-ulit natin, na para lang ito sa Israel. Kaya ngayon, ang ginagawa ngayon ng mga nangingiling kunyari ng Sabat, sumusunod sa utos, tinanggal nila yung amplification ng 10 Commandments. Yung letter lang ng 10 Commandments ang sinunod nila. Pinagbawal ni Moses yan, gaya na sinabi niya, Pastor, sa Deuteronomy 4:2, di ba? Huwag kayong babawasan, ni dadagdagan ng aking sulat. Anong ginawa ngayon ng mga Adventist? Sinunod lang yung 10, binawasan nila yung amplification at application. O paano ngayon yan? Ba't kailangan ng bawasan? Kasi hindi na masusunod. Ano ba yung kasama sa application ng 10 Commandments? Huwag kayong magpapaningas sa apoy. Hindi na masunod yan eh. Kaya inalis nila.
Oo. Pinalis. Kaya yung problema ron. Kaya yung pagpapaningis ng apoy pag Sabado, kasama yan. Kasama, Application damay yan, lahat yan. interpretation Application yan. at application ng Ten Commandments na ano ang gawa yan. Ang kalooban ng Diyos sa mag-asawa, ang pinagsama ng Diyos ay huwag pagpaghiwalay ng tao. Ayon. Eh sa pagkakataon nito, pinagsama ng Diyos yung aklat ng kautusan at yung 10 utos, pinaghiwalay ng tao. Di ba? Ayon. Pinaghiwalay. Hiwalayan na. Pinagdi-divorce niya. Galing-galing na yan. Yung book of the law. Yan ang Opo. problema. Kasi nga naman, kasi pag hindi na pinaghiwalay ito, hindi na masusunod yan kasi talagang sa Israel lang talaga yan. Akala tuloy na natin noon, nung tayo Adventist, ang Ten Commandments para sa lahat ng tao. Eh kasi Ten Commandments lang, hindi mo sinama yung Book of the Law na application Kaya at interpretation ng Ten Commandments. Pag sinama mo yun, maintindihan mo na hindi para sa yung 10 utos. Ito yung example natin, Pastor, to illustrate na ang Ten Commandments, hindi stand-alone yan. Yan ay kasama ng Book of the Law. Magkasama yan, huwag niyong paghiwalay ng Ayan. tao. Halimbawa, yung First Commandment, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos. Ang expansion niyan o yung application niyan, makikita mo sa ibang bahagi talata ng Bible. Ayan. Exodus Sabi 22, Exodus 34, Leviticus 20. Sacrifice to another God. Huwag kayong magsasacrifice Ayan. sa ibang Diyos. Huwag kayong siya lang ang Diyos, matakot kayo sa Diyos. Worship no idol, commandment number 2, Huwag kayong gagawin ng idol, never Leviticus 26. Never forgiven, walang kapatawaran yan, Deuteronomy 29. Magagalit ang Diyos, Deuteronomy 32. Yung pangatlong utos, huwag mong lapastangin ng pangalan ng Diyos. Sa ibang bahagi naman, interpretation at expansion, application na nasa Book of the Law, nakikita niyo sa mga talata, Book of the Law yan, interpretation ng Ten Commandments. Tama. Not profaning your name. Pati nga yung put to death for profaning put to death to Opo. profaning God. Nasa expansion ng Ten Commandments yan Nasa expansion yan. Yung hatol na pagpatay, huwag niyong pag-iwalayin yan. Pinagsama ng Diyos yun yung fourth commandment, Ayan. Remember the Sabbath. Ano ang application na expansion niyan sa ibang bahagi ng Torah? Kasama diyan yung not kindle a fire. Not kindle a fire, nandiyan lahat. Application niyan. Ang Application. problema kasi sa mga kaibigan nating Adventist, 10 lang talagang utos, stand alone, that's it. Binabago ng utos ng Diyos. Hindi ganyan. Huwag ganyan. Kaya problema dyan, malaki